Magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala ang Midnight Dread. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng isang tahimik na subdivision kapag natutulog na ang mga tao? Noong June 27, 1991, sa BF Homes, Parañaque, isang eksklusibo at kilalang ligtas na komunidad, isang brutal na krimen ang naganap na nagpayanig sa buong Pilipinas. Ito ang kwento ng Visconde Massacre. Isang gabi ng lagim na nag-iwan ng napakaraming tanong na hanggang ngayon, marami pa rin ang nagdududa sa totoong sagot. Si Estrelita Visconde, 47 years old, at ang kanyang dalawang anak, si Carmela, 19 years old, at si Jennifer, na 7 years old pa lamang. Ang haligi ng tahanan ni si Lauro Visconde ay wala sa Pilipinas noong mga oras na yon. Nasa Amerika siya para sa trabaho. Nagsusumikap para sa magandang kinabukasan ng pamilya niya. Normal na gabi lang dapat yon. Ligtas ang subdivision. May mga guard at kilala ang lugar na tahimik. Pero kinaumagahan, noong June 27, nagbago ang lahat. Pumasok sa bahay ang driver ng pamilya na si Valentin de los Santos para sunduin sana si Jennifer papuntang eskwelahan. Pero pagpasok niya, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan at ng isang amoy na alam mong may hindi magandang nangyari. Doon, tumambad ang karumal-dumal na eksena. Si Estrelita, ang ina, ay natagpuan sa salas. Walang buhay, tadtad ng 11 saksak. Si Jennifer, ang 7 taong gulang na bata, ay nasa kwarto. 19 na saksak ang tinamon ng maliit niyang katawan. At si Carmela, ang 19 na taong gulang na dalaga, ay natagpuan sa kabilang kwarto. Siya ang pinakakinasangkapan sa krimen. Hindi lang siya sinaksak ng 9 na beses. Inalay pa siya bago pinatay. Walang forced entry. Ibig sabihin, walang sinirang pinto o bintana. Kaya ang unang hinala ng mga investigador, kilala ng mga biktima ang pumatay sa kanila. O kaya naman, pinagbuksan sila ng pinto. Sa loob ng 4 na taon, naging cold case ito. Walang malinaw na suspect, walang leads, at si Mang Lauro, uwing-uwi at durog na durog ang puso, ay patuloy na humihingi ng hustisya. Hanggang sa dumating ang taong 1995, lumutang ang isang babaeng nagngangalang Jessica Alfaro. Siya ang naging star witness ng NBI. Ayon kay Jessica, kasama raw siya ng isang grupo ng mga kabataan mula sa mayayamang pamilya. Mga tinatawag na prominent personalities o mga anak mayaman noong gabing nangyari ang krimen. At dito na pumasok ang pangalan ni Hubert Webb, anak ng sikat na basketball player at dating senador na si Freddie Webb. Kasama rin sa mga idinawit sina Antonio Lejano, Michael Gatchalian at ilan pang mga kaibigan nila. Ang kwento ni Jessica, nagpunta raw ang grupo sa bahay ng mga Visconde. High daw sa droga ang mga ito. Noong nandun na sila, doon na nagsimula ang kaguluhan na humantong sa panggagahasa kay Carmela at sa pagpatay ng buong pamilya para walang magsalita. Pero ito ang malaking plot twist na naghati sa opinyon ng publiko. Ang depensa ni Hubert Webb, wala siya sa Pilipinas noong gabing iyon. Nagpakita ang kampo niya ng mga dokumento, passport stamps, US immigration records at mga airline tickets. Nagpapatunay na nasa Estados Unidos siya mula March 1991 hanggang October 1992.
Nagpresenta pa sila ng mga video at larawan na kasama niya ang mga kaibigan niya sa Amerika noong mga panahong iyon. Kaya ang tanong ng marami, kung nasa Amerika si Hubert, paano siyang tinuturo ni Jessica Alfaro na nandoon sa Parañaque at gumagawa ng krimen? Taong 2000, nagbaba ng hatol ang Parañaque Regional Trial Court. Inalaw ng korte ang testimonya ni Jessica Alfaro. Para sa kanila, mas matimbang ang salita ng saksi kaysa sa mga dokumentong ipinasa ng depensa. Hinatulan si Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. 10 taon ang pinalipas nila sa loob ng New Bilibid Prison. 10 taon silang nag-apela. Noong December 14, 2010, halos 20 taon matapos ang krimen, nagbaba ng pinal na desisyon ang Korte Suprema. Inabswelto o pinawalang sala si Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan. Bakit? Dahil sa tinatawag na reasonable doubt. Hindi raw napatunayan ng walang katiting na duda na sila ang may gawa ng krimen. Hindi rin nagtugma ang ilang detalye sa testimonya ni Jessica Alfaro at napatunayan ng korte na valid ang alibay ni Webb na nasa Amerika siya. Kaya agad silang pinalaya. Dito, natapos ang legal na laban. Pero hindi ang misteryo. Kung hindi sina Hubert Webb ang pumatay sa pamilyang Visconde, nasaan ang totoong may sala? Nakaalis na ba sila ng bansa? O baka naman, naglalakad-lakad lang sila sa kung saan ngayon? Si Mang Lauro Visconde ay pumanaw noong 2016 na hindi nalaman kung sino talaga ang kumuha sa buhay ng kanyang asawa at mga anak. Hanggang ngayon, ang Visconde Massacre ay nananatiling isa sa pinakamalaking unsolved mystery at pinaka-controversial na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayo, sa tingin nyo, sino nga ba talaga ang totoong may sala? I-comment nyo ang mga opinion nyo sa ibaba at huwag kalimutang i-follow ako para sa mas marami pang kwento. Salamat sa pakikinig.